Magandang araw mga kaibigan. Ang isa sa mga pinaka magandang nangyari sa Senate hearing kahapon tungkol sa pag-aresto kay PRRD, yung ginawa ni Senator Amy na nag-imbita siya ng international law expert, si Attorney Alexis Medina, isang professor. Nako, ang ganda yung paliwanag niya na yung mga sinasabi ni Secretary Boying Rimulya na lahat daw nasunod, due process, lahat-lahat. Nako, nasupalpal. Ang galing. Pakinggan natin para maintindihan natin. Attorney Alexis Medina. Ang ating eksperto dito, si Professor Alexis Medina, na nagpapaliwanag na yung surrender ay naiiba sa extradition at maliwanag yon sa lahat. Kaya't I'd like to recognize Attorney Alexis Medina po. You've written extensively on the distinction and application of surrender versus extradition. Ano ang nangyari kay Presidente Duterte? Surrender ba yan or extradition? Thank you for the invitation, Honorable Madam Chair. Good afternoon, everyone, the Cabinet Secretaries and distinguished members of the Executive Branch. Okay. Also, Senator Cayetano, good afternoon, Senator Bongo, Senator Jingo Estrada. Going back to the question, there was the proposition that the immediate surrender of the person arrested to the jurisdiction of a foreign government or foreign state or international tribunal can be undertaken without judicial proceedings under 9851, Section 17. I respect the opinion of our hardworking and brilliant Secretary of Justice, but nevertheless, I respectfully disagree. Disagree. Surrender without judicial proceedings Yon. might amount to a violation of the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Now, this constitutional protection is a barrier for any government action that would simply compel an individual to change his residence. So to compel a person, to expel a person from his country of residence without a lawful court order by excluding the judicial process might amount to a violation of the liberty of abode. Now, surrender as an option under Section 17 is applicable only in very narrow situations. One is when the person to be arrested has already voluntarily surrendered to the custody of the national government, in which case that negates the necessity of the extradition process. The other option is when the person to be arrested is actually an alien, in which case there's no need to go through the extrajudicial process. It's only a deportation process which does not involve a court proceedings. So, in those two instances, surrender without court proceedings would be possible. Other than those proceedings, it would be very difficult to maintain that is sanctioned by the Constitution. So ang sinasabi po ninyo, dalawa lang pagkakataon na pwede mag-surrender. Kung yung mismong akusado at arestado ang nagsusumite sa pamahalaan, yun, pwede yun. Yes, Kung saan niya yun. Yes. Ikalawa, kapag banyaga, Yes po. di naman Pilipino, Yes po. deport, executive action yun. Yes po. Mabilis, walang kailangan na korte-korte. Yes po. So yun lang, wala na pong ibang exception, wala na pong ibang sitwasyon kung saan pwedeng surrender. Kasi pinagpipilitan na sinurrender, sinuko ang Pangulong Duterte ng pamahalaan sa Interpol. Yun ang pagkaintindi ko sa sinasabi kanina. Sinasabi ninyo, hindi po pwede yun. Dalawang pagkakataon lang ang po pwede isuko ang isang Pilipino. Yung isa pa nga, hindi sa Pilipino. Attorney Medina po. Yes, thank you, Madam Chair. I stand by my statement. There may be possibilities that surrender
can happen in other situations, but certainly surrender of a person necessarily requires the lawful order of the court. And this requirement is consistent with the policy of the Constitution that whenever there's a deprivation of liberty, court intervention, judicial proceedings, judicial process is a requirement because the right to liberty is placed in an exalted status in our constitutional system. Hindi po pwedeng, the Constitution does not contemplate exclusion of the court process in depriving a person of his right to liberty. Kung hindi pwedeng isuko ang isang Pilipino na hindi pumapayag, hindi naman voluntary, ang ibig mo sabihin, ang iba pang pagkakataon, extradition na. Yes, That's the only legal process to enforce surrender to the ICC. I-extradite na kapag Pilipino ka. Tama po ba? I agree, Madam Chair. Thank you. And extradition is a judicial proceedings. Okay. So, salamat kay Senator Amy at salamat kay Attorney Alexis Medina. Maliwanag na. Kasi yung sinasabi na Republic Act 9851, pwede daw, mayroong Article 17 na pwedeng isurrender. Yung desisyon ng government isurrender. Kailang, dapat dadaan pa rin sa korte. Yung desisyon ng presidente na isurrender, idaan mo sa korte para ang korte na ang magsabi, okay, approve, isurrender yung tao na yan, ibigay na sa ICC. Eh, hindi naman dumaan sa korte. Yan ang stand ng constitutional law expert, Attorney Alexis Medina. Okay? So, ganon din yung sinasabi sa rules ng ICC, yung 59, Article 59. Dapat, dadaan muna sa local judicial, local competent judicial authority. So, parehas ang sinasabi. Ay, hindi naman dumaan. Kasi ang competent judicial authority, ang DOJ na daw. Na kahapon sa hearing, ano daw lang yun. I don't know, nakakalimutan na yung term. Kasi na-corner na si Secretary Boying Rimulya, may ginamit na parang, in a way, binabawi nila na ang DOJ daw ang competent legal authority o competent judicial authority. So, ngayon, maliwanag na. Illegal ang pagdala kay Pangulong Duterte sa Netherlands according sa constitutional law expert na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding. Dahil ang income sa channel natin, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang kalunos-lunos na kalagayan o sira-sirang bahay ng Talanding sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Ano lang sa mo? Gana bisa? Ay, magulan lang niya. Karon te unsa imong maistorya nga karon gaatop na gyud mo. So karon manindot na nga gatan-awon, dili na mo labi na karon nga gaulan, di na mo matuluan unsa imong maistorya te. Pasalamat kami sa Ginoo sa nag-sponsor ani labi na ninyo. Salamat sa inyo. Oo. At magpadayon ang tabang kay daghang pasar na kinahanglan ani. Dagan pang nagkinahanglan og tabang. Daghang pa nagkinahanglan og tabang nga inaani. Oo, hinaot Kay ka daghang pa magpadayon. naglisod og
Nga buslot ilang atop. Oo, dagan pang nangabulsot ilang atop. Mm. Oo, so dagan pa ang galisod ng mga tao. Lagi. Nga gaulanan pagyapon ilang balay. Mm. Dagan pang nangandoy. Sa inyo lang dire dagan gyud Daghan gyud. ang mga bulsot ng ilang balay. Daghan pag yun. Bisig des at bango, ingon gani sila. Ilang balay gyapon. Sige lang, magampo lang to sa Ginoo nga Magpadayon. magpadayon ani ang panalangin. Oo, panalangin Oo, sa sige te. Salamat te. Salamat sa Oo, nani ang ilang balay bag na gyud. Og nindot na gyud nga tan-awon. Ang buslot. Oo, katong bulsot, wala na. Kaya napulihan nagbag-o nga yero.